Huwag mong kalimutan yan, sir. Kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin o baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami na ito. Pareho tayo. Kaya ka nang kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad. Itong PDP was a creation of the politicians, mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ka nga, girl. Kaya, kailangan alagaan natin ng husto ang political ang wala ng PDP doon. Siya lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang Malaysia yan. Kung gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Tas kamay. Huwag na. Tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag na? Hindi. Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi to noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon.
but I heard him talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami, few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Kailintek, lunggo na yan. Sinodre ng lunggo. Teka, padagpon mo na para may, hindi naman sa pangano. It's not because I'd like to, gusto ko rin talaga na may representation ang Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kaya nakakamot ako eh. Kumakatituro yung may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ito ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aid was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Halili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay.
Sabi ko, nung punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng buma, namatay. So, yes, Mayor. Puta, ang bulak, putaw, bakal, bula ng ano. O bakit namatay? Kasi pagsalo, baka talagang sinadya na nilakasan ng husto. Baka may pustahan sa yung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Eh, kasi doon namatay. Hindi ako magpapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya. Ayan. Hindi ako. Mayor ako. Tusan mo pagpatay dyan, buo. Siya yung chief of police. Pinakamatagal. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down. Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Eh, yung, hindi sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na ano ngang maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal. Bato! Gusto po no. Putang ina niyang pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Yes, sir! Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang utos sa kanila. If they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Tingnan mo, panahon niya, rape, marami, rape, 4, panlima, siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. So ngayon, umaasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan na sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos na. Lahat yan, walang lahat, as lahat. Baka kayo. Pero yung extra
judicial killing. Wala man tayong extra. Killing lang. Ayaw, sino nag-invento niyang putang yan? Bakit maging extra yan? Ano yan? Kuta? Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Jimmy, nandito na lahat? Kompleto na kayo? Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Saka, talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi sa na, balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging... Ito yung may taong may social conscience. Yung arte siya, wala yan. Kausapin mo yung tao, yung tapos na yung trabaho niya, mag-acting. Gaya nito na eh. Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala rin talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na ko yan. Si Robin. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight.
na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal, mahulog sana yan. Mawala na ko ng tao. Intervals, intersperse. Ito kaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko ha. Parang, kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Ang pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayor and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Wag ninyong yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Ito. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. So magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulan ang otak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulan. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte, puta na baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang matagal na nagtrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni June Ibasco. Yan si June Ibasco, yan ang noon pa,
Noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagpa-plenum ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung hindi nila ako magyabang. Takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, So, pinapasa sa akin sa chief. So, ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan. Mga mabigat na sa Mindanao, yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Popo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Iban. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganunin ng, sabi ko, putang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng, imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. At yung one day, nalaala pa ninyo yun, inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat. Lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala sila mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organization. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganon ba yun dyan? 25, 30 years. Kala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan na ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin niya. Inirelease Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao.
Kaya yung mga asawa ng De Vera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito na yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na yung si Duterte, komunista yan. Ang totoo niyan talaga, baski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, nag-i-istorya lang kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi yan si Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayong magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ayaw ninyo maniwala, huwag. Sinabi ko sa ang totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo ganyan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganon-ganon. Mahusay yan sila magdala. Kaya, medyo lamang tayo ng konti dyan sa kabulan ng isip. So, ganito, siya yung utak talaga. Siya yung sa akin, wala naman, sanay na kami. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Para, sabihin ko, kay Marcos, punta ako doon, mag-rally kami sa inyo. Yung mabibigat, sa Buanga siguro, gano'n. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi, una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na rin. Alam mo yung aeroplano, hindi ba niyo na pa? Ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, paski yung may pressure, hindi man ninyo halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Ganun, hindi ko na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there to... Alright guys, napakinggan at napanood po natin si former Rodrigo Roa Duterte. Alright, sa mga senatorial candidates ng PDP. Panoorin po natin at iboto ang mga yan. Alright, maraming salamat and peace out.